Kumusta kayo? Alam nyo, para sa marami sa atin, lalong na yung mga taga-Luzon, ang Laguna de Bay, parang andyan lang yan palagi, di ba? Isang pamilyar na tanawin. Parte na ng araw-araw na buhay natin. Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na yung tayapang lawa na yan, may itinatago palang isang dambuhalang sekreto sa ilalim? So, yun nga, isipin nyo, araw-araw, milyon-milyong Pilipino ang nakakakita sa Laguna de Bay. Ito'y parang isang simbolo ng kalikasan sa gitna ng lahat ng to, ng mga umuunlad na syudad at bayan, isang tahimik na tanawin na, well, nagbibigay buhay at kabuhayan sa napakarami. Grabe, pag inisip mo yung laki niya, no? Ang pinakamalaking lawa sa buong Pilipinas. Kung taga Metro Manila ka, taga Rizal, o syempre, taga Laguna, parte na talaga to ng landscape mo. Mula sa pangingisda, sa transportasyon, kahit yung simpleng pagtanaw mo lang pag-commute, napaka-importante niya talaga sa rehiyon. Pero sa kabila ng lahat ng yan, eto yung tanong na bihira nating isipin. Ano nga ba talagang nasa ilalim niyan? Ano yung totoong kwento kung paano siya nabuo? Well, yan ang alamin natin ngayon. Kasi maniwala kayo sa akin, yung sagot dyan, mas malaki at mas wild pa sa iniisip nyo. Ipinapakilala ko sa inyo ang Laguna Caldera. At eto na, eto yung pasabog na katotohanan. Ang lawa ay ang bulkan mismo. Tama yung narinig nyo. Hindi to yung lawa na may bulkan sa gitna, gaya ng Taal. Hindi. Ang mismong hukay, yung buong lawa, yun yung dambuhalang estrukturang bulkan. So, teka, ano ba tong kaldera? Simple lang, isipin niyo parang isang higanting kaldero. Galing yan sa isang super laking pagsabog ng bulkan na naubos lahat ng magma sa ilalim. Dahil wala nang laman sa ilalim, yung lupa sa ibabaw, boom, bumabagsak. At yung malaking hukay na naiiwan, yun ang tinatawag na kaldera. At nako, huwag niyong isipin na maliit to ha, sinasakop ng Laguna Caldera yung pinakagitnang parte ng Laguna de Bay. Pag tiningnan niyo sa mapa, yun yung malawak na part sa pagitan ng Morong Peninsula at Talim Island sa west, tapos sa east naman yung Jala-Jala Peninsula. Okay, so paano nga ba nabuo tong higantin to? Kasi yung history niya, grabe, puro matinding pagsabog talaga na nag-iba ng itsura ng buong lugar. Ang kwento niya, nagsimula mga 1,000,000 taon na ang nakalipas. Yan yung unang malaking pagsabog. Pero, yung huling major eruption, yung talagang humubog sa lawa na alam natin ngayon, nangyari yan mga 27,000 to 29,000 years ago. Oo, parang antagal na. Pero alam nyo, sa geological time, medyo bago-bago pa yan. At ito yung astig dito. Hindi natin kailangan maging geologist o maghukay para makita yung ebidensya. Kasi yung mga clues ng nakaraan niya, andyan lang sa paligid natin. Kailangan mo lang malaman kung saan titingin. Ano-ano tong mga ebidensya na to? Okay, 3 yung pangunahin. Una, yung Talim Island mismo. Pangalawa, yung tinatawag na Maarsol. Relax, i-explain ko yan. At pangatlo, yung init na nanggagaling pa rin sa ilalim o yung thermal activity. Okay, isa-isahin natin. Unahin natin ang Talim Island. Alam nyo ba, yung pinakamalaking isla sa lawa, hindi lang yan basta-bastang lupa. Ito na mismo yung natirang pader, yung rim ng original na bulkan, bago pa yung malaking pagsabog. So pag nakikita mo yung Talim Island, nakatayo ka na sa gilid ng kaldera. Okay, pangalawa, yung Maar. Ano naman to? Simple lang, ito yung mga bunganga ng bulkan na malapad at mababaw. Nagagawa to pag yung mainit na magma sa ilalim, biglang nasapol yung tubig, yung groundwater. Anong mangyayari? Isang malakas na steam-powered explosion. Yun yung gumagawa ng Maar. At eto na, dito siya nagiging sobrang interesting. Kasi, pamilyar ba kayo sa 7 lakes ng San Pablo? Lake Sampaloc, Pandin, Yambo, at yung iba pa? Lahat yan, mga Maar. Sila mismo yung mga bunganga ng vulkan na yun. Parte sila ng mas malaking volcanic field na konektado sa Laguna Caldera. Astig, no? At yung huling ebidensya, may init pa rin. Hindi pa siya tuluyang nanlalamig. Sa gilid ng bundok Sembrano, may tinatawag tayong solfataric field. Basically, mga butas to sa lupa na hanggang ngayon naglalabas pa rin ng volcanic gases, yung amoy sulfur. Ito yung pinakadirektang patunay na may nangyayari pa rin sa ilalim kahit gaano man nakatagal yung huling pagsabog
So ito na yung malaking tanong, di ba? Okay, so may dambuhalang bulkan dyan. Anong ibig sabihin yan para sa atin ngayon? Sa ating mga nakatira sa paligid nito, anong epekto niyan na nasa bakuran lang natin siya? Well, ayon sa Smithsonian Global Volcanism Program, sila yung mga expert dyan sa buong mundo, ang official status ng Laguna Caldera ay potentially active. Anong ibig sabihin yan? Hindi siya extinct o patay na, hindi rin siya basta dormant o tulog lang. Ibig sabihin, may potential siyang maging aktibo ulit. Kinikilala ng mga sayantipiko na kahit sobrang tahimik niya ngayon, andyan pa rin yung posibilidad na gumalaw siya sa hinaharap. At eto yung quote na talagang nag-summarize ng lahat. Pakinggan niyo to. Isang dambuhala, sinauna at posibleng aktibong tampok na bulkan. Ganyan nila inilalarawan ang Laguna Caldera. Kaya sa susunod na masilayan nyo yung Laguna de Bay, baka iba na yung makita nyo. Hindi na lang siya basta isang payapang lawa, kundi isang natutulog na higante na humubog sa buong kasaysayan at itsura ng rehiyon natin. Kaya iiwan ko sa inyo yung tanong na to. Paano nito binabago ang pagtingin mo sa Laguna de Bay?